parang galso pala yan, boss. Low-key, no offense. Kasi hindi ba sure, di ba? Tama. Parang. Okay? So, maraming discussion kasi about, about galso nga ba ang crypto. Yung iba kasi ayaw na lang sabihin galso yung crypto. Kasi, basically, ayaw na lang ma-associate yung crypto sa yung literal na galso. Which is hindi naman talaga ganon na literal. Okay, although most of the time investing is galso eh. 'Di ba? So parang business, 'di ba? Galso 'yan kasi hindi mo naman alam kung nag-invest ka tapos hindi mo rin naman alam kung kikita ka ba talaga, kung mapapalago mo 'yan, 'di ba? Nag-invest ka ng time, effort, other sources mo, 'di ba? Without the guarantee na tatagal ba yung yung negosyo mo, 'di ba? Parang getting into a relationship din, galso rin 'yan kasi nag-invest ka ng feelings mo, ng time mo, 'di ba? Sarili mo dun sa taong hindi mo naman sure kung magtatagal kayo, hindi mo rin alam kung magiging kayo ba, 'di ba? Pero ginagalso mo na, nag-invest ka na ng sarili mo doon eh, 'di ba? Ano pa? Employment, mag-hire ka, 'di ba? Mag-hire ka ng tao, hindi mo alam kung performer ba 'to, good performer ba 'to o hindi totoo yung mga nasa resume niya. So, for me, investment alone itself, may aspect siya ng galso. Although hindi, not the literal galso. So, yes, for me, crypto trading and investing in crypto has an element of galso.